pwede ka na mag-request sa ChatGPT na tipong para ka nagre-request sa isang digital artist. Kasi pwede ka mag-request ng style at pwede ka magpa-revise. At lately nga, bigla nagkaroon ng trend na kung saan pinapagawa nila sa ChatGPT ang photos nila na Ghibli style. At bukod dyan, pwede mong ipagawa ito ng libre. Kaya syempre, masakit ito para sa Ghibli Studio, lalong-lalo na sa mga artist na mawawala ng kabuhayan dahil dito. Yo, what's up peeps? This is Garawi, ang unang Pilipino na may ganyang pangalan. Kung matagal na kayong nakafollow sa page ko, alam nyong dito ako nagsimula. Tumatanggap ako noon ng commissioned artwork kung saan nagpapakonvert ng photos ang mga client namin sa anime style. At tinawag namin itong Anime Me. 3 kaming gumagawa pero natatambakan kami lagi ng orders. Tinaasan na namin ng tinaasan ng price pero still natatambakan pa rin kami ng orders. Kasi kahit tinaasan na namin ng price, oras pa rin talaga ang ginugugol dito. Mabilis na yung 4 hours minsan sa isang tao pa lang. Kaya nauunawaan ko ang pain ng mga artist noong nagsulputan ng mga AI that can do better than us in just a matter of seconds. In fact, hindi nyo lang siguro napansin pero dumaan ako sa tinatawag na denial stage kung saan sinasabi kong hindi kayang tapatan ng non-artist ang artist kasi hindi ka pwedeng magpa-revise sa AI. At mamumroblema ang non-artist pag nag-request ang client nila ng revision. Pero dumating din sa point na pwede ka na rin magpa-revise ngayon sa AI, mas pulido na, mas mabilis pa. So ano magagawa natin? Wala ka naman na talaga magagawa para pigilan yan. Waste of time and energy lang yung ginagawa ng iba na kinukuyog nila lahat ng mga dating artist na nag-adapt na. Kung passion nyo ito, walang problema. Pero kung kabuhayan nyo ito, then malaki talaga magiging problema nyo. Kasi business is a battle. Hindi lang pagandahan, pabilisan din ang laban. Naniniwala akong may mga negative effects ang AI at may mga videos ako tungkol dyan. Gaya nga for example na marami ang mawawala ng trabaho. Pero kahit alam kong may negative effects ito, wala naman akong choice but to use them sa mabuting paraan. Like what I said, this is a battle. Alangan namang may baril na ang mga kalaban tapos papalag ako gamit lang ang batuta. Walang permanente sa mundo. Wala tayong choice kundi patuloy na mag-adapt. Kung alam nyo lang ang storya ng buhay ko, kung paano ako nagpalipat-lipat ng career as a graduate ng BS in Aircraft Maintenance Technology bago ako napadpad sa digital arts, minsan ako naging charcoal artist. Ang sekreto dyan ay maging step ahead ka by learning new skill kahit okay pang work mo today. Kasi you can't tell what will happen sa mga susunod na araw. Naka-ready na ang bago kong set ng skills bago pa ma-obsolete ang kabuhayan ko. At kung inaakala nyong hindi affected ng AI ang content creation, think again. Kasi sa dami na naglipa ng AI-generated contents na kayang gawin in just few minutes lang, mawawala na rin soon ang mga content creators na dito lang umaasa ng kabuhayan. I know dahil sa video kong ito, marami na naman magagalit sa akin. Expected ko na yan. Pagmumurahin na naman ako sa comment section ng mga artist at marami na naman mag-unfollow. Pero I really have to say this. Ganyan talaga ang buhay. Hindi mo pwedeng ipilit ang bagay na hindi na talaga gumagana. Pero never stop looking for alternatives. Even if pagtatanim na lang ng kamote ang natitirang option ko para mabuhay, gagawin ko yun kaysa mag-stick sa bagay na wala na talagang pag-asa. Acceptance lang ang kailangan mga peeps. Acceptance. Adios.